Naghahanap po ako ngayon ng ulam namin, pagpag, para po sa tanghalian namin. May mga Pilipinong kulang sa pagkain. Ang pagpag po, yun po yung tira-tira ng mga tao na hindi na kinakain nila. Katulad nung nasa restaurant, yung itatapon dito. May mga batang hindi sapat ang nutrisyon. Sa nipis ng kanyang pangangatawan, ang batang si John Clyde o JC hindi makakalaing 10 taong gulang na. Nakararanas ng kakulangan ng pagkain at nutrisyon sa bansa. Pero sa siyensya, may sagot. GMO, Genetically Modified Organism. Rice na may vitamin A. Talong na hindi na kailangang gamitan ng pesticide. Pero tanong ng marami, ligtas ba ito o banta sa kalusugan at kalikasan? Philippines storm and destroy field tests of Monsanto's genetically modified golden rice. Sa Pilipinas, ang issue sa GMO ay hindi bago. Noong 2013, sinira ng ilang magsasaka ang test field ng golden rice sa Camarines Sur. April 2024, pinigilan ng Court of Appeals ang pagkalat ng golden rice at biti talong dahil sa environmental at health concerns. Ayon sa masipag, may panganib itong makontamina ang native seeds at maapektuhan ang organic farming. Marami rin ang natatakot sa kontrol ng malalaking korporasyon. Ayon sa IRRI at international scientists, ligtas kainin ang golden rice at BT eggplant. Ang golden rice ay may mataas na beta-carotene na pwedeng makatulong sa vitamin A deficiency. Sa pag-aaral, ang 1 cup ng golden rice ay pwede na magbigay ng 50% ng vitamin A needs ng isang bata. Sa mga magsasaka, ang BT corn ay nagpapatas ng kita dahil mas kaunti ang pesting umaatake at mas kaunti ang gastos sa pesticide. Totoo, may agam-agam. Paano kung makontamina ang native seeds? Paano kung hindi natin alam ang long-term effects? Pero, ang GMO crops ay dumadaan sa strict safety assessment. Walang naitalang allergy or direct harm mula sa golden rice ayon sa WHO at FDA Canada. Ang bagong teknolohiya tulad ng CRI, SPR ay mas exact, mas ligtas at walang halong foreign DNA. Ang solusyon, hindi basta pagbayag. Ang kaya ay sinulong namin ang advocacy na GMO Smart, Sensya, Proteksyon, Masa. First, biocontainment protocols, buffer zones, pollen barriers para hindi tumawid ang gene sa ibang tanim. Second, integrated pest management. Hindi puro pesticide, kundi eco-friendly na farming strategies. To be eradicated, the Amish Third, transparent GMO labeling. May karapatan ng mamimili na malaman ang kinakain nila. Fourth, farming training and support. Libre at accessible na biotech education para sa maliliit na magsasaka. Ang GMO ay hindi kalaban, pero kailangan ng tamang paggamit, sapat na kaalaman at proteksyon ng masa.